Ang tatlo nilang malalaking negosyo ay nagbibigay ng pagpapala sa mahigit 2,000 empleyado. Ang JC Gems na nag-e-export sa iba't ibang bansa, isang commissary na nagsusupply ng tinapay sa iba't ibang retail outlets, at isang restaurant, ang Paul Calvin's Deli. Nag-umpisa kami talagang wala kaming pera. Talagang totally wala kaming naging, galing sa sarili naming bulsa, wala. Unang-una, maaga ako nag-asawa, no? Hindi talaga ako nakapaghanda. Bago talaga binigay ni Lord yung blessings niya, talagang nagtrabaho muna ako sa hardware, sa construction. Paano nagsimula ang pagpapala sa mag-asawa? Nangyari iyon matapos ang isang matinding pagsubok sa kanila. Isang blue baby ang pangatlo nilang anak na si Jomar. Dahil dito ay nasaid ang kaunti nilang naipon. Hindi nila alam kung saan tatakbo para gumaling ang kanilang anak. Lahat ng paraan ay ginawa ng mag-asawa. Subalit walang pagbabago sa kondisyon ng sanggol. Hanggang sa isang pinsan ang nagmungkahi na sila ay magpadasal. At noon ay nakadama ng kapayapaan ang mag-asawa sa gitna ng krisis na dinaranas. Na-meet namin ang isang pastor na first time ko rin na madinig, ay pastor. So parang, sige kung ano man ang gagawin ng lay hands na to, susunod kami, mabuhay lang yung aming anak. Nung una sa lahat ng sinabi ng pastor sa amin, kailangan kilala niyo muna ang healer. Kilala niyo ang Diyos. So tanggapin niyo muna siya sa inyong buhay. Actually, hindi pa natatapos yung healing ng prayer niya sa healing. Umiyak na yung baby. No? Tapos, siyempre, nung makita ko yung baby, nung tingnan ko siya, no, talagang himala. We accepted the Lord Jesus Christ na tunay sa aming puso. Makalipas lamang ang isang buwan, ay binawian na rin ng buhay ang kanilang anak. Gayunman, hindi naging dahilan iyon upang talikuran ng mag-asawa ang nasimulang pagtitiwala sa Panginoon. Pero kahit namatay siya, alam mo na si Lord ang nagbibigay ng buhay. Si Lord din ang may karapatan na kumuha ng buhay. So, yung heart namin, prepare niya na. It's a sad thing, pero nakita na namin ang miracle ni Lord. No turning back na kami doon. Kasi kumbaga, yun ang naging daan, naging tulay na makita namin ang kamay ng Diyos kumilos kung paano niya buhayin ang halos mamamatay na. Naging malakas na siya. And then, all of a sudden, kinuha na rin siya ni Lord. At maluwag na yun sa puso namin dahil nakita namin ang lahat ng miracle na God could give life and God could take it away. Biniyayaan pa ng Diyos ang mag-asawa ng 3 anak na ngayon ay katuwang na nila sa pagnenegosyo. Sino bang mag-aakala na kami na hindi nakagraduate, nag-ordinaryong mga empleyado, and right now, sa blessing na ibinigay ni Lord sa amin, the business, yung isang negosyo is 22 years na, the JC Gems International Export, has been a blessing to many people. Yun yung napakalaking blessing na ibinigay ni Lord sa amin since nakilala namin siya bilang Panginoon namin talaga. Obedience to the Word, at talagang sowing our seed and time, service sa Kanya. Bumabaha talaga ng pagpapala, no? Na hindi lang ikaw, hindi lang pamilya mo ang makikinabang, kundi talaga mga ibang tao, higit sa lahat. No? Ang salita ng Panginoon, put Him first, and all these things shall be added unto you. True enough, to this day, it's a testimony of our lives na binigyan niya kami ng pagkakataon maging steward ng isang company. He entrusted to us, for we know we don't own anything. It's everything owned by God. So, steward lang tayo, manager lang tayo, magpapatakbo lang tayo ng kanyang negosyo dito sa lupa. Narating namin ngayon, hindi para sa galing namin, hindi sa husay namin, kundi talaga dahil sa kabutihan ng Panginoon.